shoutout sa lahat po ng mga viewers ng Panil TV. Today ay Lunes, first time po na Lunes po kami mag beautiful fit. Dahil may may kaibigan kami na pastor, na street preacher na taga Camotes. Siya po ay narito sa Baybay dating ngayon at nagkasundo po kami na na mag-collabs ngayon, mag street preaching ngayon. So kukumbine namin yung beautiful fit sa kayo si Pastor Ray Carawana. Ganun lang po, wala pong kompetensya. So dapat magkakaisa na magpahayag ng Word of God. Siyempre po kailangan nating i-preach si Jesus Christ dito po sa challenge po ito sa mga mananampalataya ng ngayon, mag-preach sa Word of God in any way, street preaching, witnessing, evangelism, yung pupunta ka ng bahay, makatok sa mga kabahay-bahayan at i-share si Jesus Christ. Maraming paraan po, outreach, ganyan. Itong street preaching ay isa ito sa utos ng Diyos, utos ng Panginoon na mag-preach po tayo mga believers of Jesus Christ. Amen. So ngayon, maulan ngayon. Maulan, pero sunduin ko na lang yung dadaanan ko yung kapartner ko, Pastor Norman Amiao. Ko siya, dadaanan ko siya sa kanilang bahay para sabay na kami pumunta doon sa terminal kung saan kami first session namin ay doon sa van at saka bus terminal sa Baybay. So yun po, magandang araw sa inyong lahat. Siyempre ang Word of God kahapon ay tungkol po sa I am the bread of life. Jesus is the bread of life. According to John 6:25, I am the bread of life. He who comes to me will never be hungry, and he who believes in me will never be thirsty. Amen. So sa passage po ay dalawa lang ang punto. Una, Jesus is the bread of life. He is our satisfaction. Siya po ang satisfaction sa buhay na matatagpuan sa kanya fullness of joy, provision, protection, lalong-lalo na po yung yung joy. Amen. So, ganoon. Pero ang dyan, ang challenge dyan sa tao, minsan may mga tao na lumalapit sa Diyos dahil lang sa sa bread. Kasi yung pagkakataon na ang mga disciple of Jesus Christ at
saka ang mga tao ay lumalapit ni Jesus Christ. Saka ang kanila pala purpose, bakit sila lumapit para kumain pala ng bread or tinapay. So wrong motive po ang kanilang ang kanilang paglapit ni Jesus Christ. So patatakbuhan yan sa John 6:26 up to 31. So sinabihan sila ng Panginoong Jesus na yan lang ba ang nyo purpose, bakit kayo lumapit sa akin. So sabi ng Panginoon sa verse 32 hanggang sa mga ilang verse dyan, kasunod ng mga verses, ay Jesus said, I am the bread of life. He who comes to me will never be hungry, and who eats in me will never be thirsty. So ibig sabihin na kapatid ay dapat pala na sa ating paglapit sa Diyos ay serious po tayo. Yung totohanan, totoo talaga, totoo ang ating paglapit sa Diyos. Hindi yung may tayo mga wrong motive, yung purpose natin ay iba. Dapat pala ang ating talaga paglapit sa Diyos ay para sa siya ay ating sambahin, siya ang ating paglingkuran, siya ay ating purihin, ganyan. Siya ay ating siya ay ating isa sa buhay. Kung ang Diyos ay banal, tayo po ay dapat maging banal. Dahil sabi ng Bible, be holy because I am holy. So yun po. Pangalawa po, Jesus, the bread of life, share it. Kasi naramdaman natin, na-experience na natin ang masarap na buhay, joyful, provision. Ang Diyos ay nag-provide, nag-sustain. Siyempre, bilang natin, paglilingkod sa Diyos, siyempre, i-share natin sa Jesus Christ. We must not ashamed to preach the good news of Jesus Christ. So, lahat tayo mga kapatid ay magpahayag, ating i-share si Jesus Christ. Mag-preach po tayo, magbahagi tayo ng salita ng Diyos para ang ibang tao ay sila ay magiging Kristiyano, sila po ay magiging mananampalataya, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Yan ang po ang siyempre yan ang pinaka maganda sa buhay natin na tayo po ay maglingkod sa Diyos. Purihin ang Panginoon.